Na yung look test, yung pitching, and they said yes na. And now it's happening. How was the journey, Direk Dan, doing Almost Us? Sobrang akong happy kasi nag-start. First na pina-encounter si JM, napanood ko yung pelikula niya sa Sinimalaya. Oo nga eh. Tapos I was impressed talaga. As in, sabi ko gusto ko ma-award itong actor na to. So yung night na yun, nag-research ako tapos nakita ko nga yung love team Na meron palang JM Fiang. JM Fiang. Tapos nanonood ako ng clips nila. Kinikilig ako eh. Tapos a few days later, message ko na si Keith. Ganun kabilis. Keith, bro, gawa na yung pelikula. So, Wow. ayun. Tapos, and luckily, nasa kanila yung contract. So, Yung contract ng dalawa. So, ayun. Everything fell into place. So, thank you sa generosity ni Keith and Mang Marcel na natuloy yung pelikula na siya. Showing us amazing. Sir Keith, grabe naman talagang good words sa kanila when we did Shake, Rattle, and Roll. So when Direk Dan said na gawa tayong pelikula with JM Fiang, what was in your mind? Right away, agad ba? Sabi mo, yes, let's do it. Yeah, medyo agad na. Kasi I had the experience of working with JM Fiang sa Shake. And so kind of sa rushes pa lang sa Shake, they were so good. So my mom and I were thinking, ano kaya pwedeng next project namin with JM Fiang? So good timing, tumawag si Direk Dan. Actually, Facebook Messenger yata niya ako tinawag. Sabi niya, how's JM Fiang? Gusto niya mag-pitch for concept with them. So we said yes right away. Wow. It was good timing. Okay. Thank you, Sir Keith. Direk Dan, susulitin ko na ito ha. Kasi ang dami mo namang offers for a rom-com. Why a JM Fiang for a comeback? Ay, love ako sa dalawa. Oh. Hindi talaga, as in, tapos ito nga, na-impress talaga ako dun sa Sinimalaya. Tapos from there, yung deep dive talaga ako. Alam mo yung one of those nights na nagsimula ka lang sa isang video, tapos maya-maya 4 AM na pala, tapos over JM Fiang yung pinapanood ko. Tapos, ayun, sabi ko, I really want to work with these two. Direk, anong nauna? The JM Fiang or the material? Nauna yung JM Fiang, tapos kasama ko isa yung associate producer si Angel. Tapos nag-iisip kami ng concept. Kasi Angel ay isang Gen Z. So parang focus sa mga mga Gen Z yung AU or alternate universe. So from there, batuhan kami ng ideas for a film. Tapos yun na, nabuhay na yung story about this girl na obsessed sa isang idol na may best friend na pining for her. Pero kasi ikaw master director ka when it comes to rom-com, kaya sabi ko, ang swerte ng dalawa na for launch movie nila, Dan Villegas ang titira. I mean, sorry pero I'm just the proudest na ikaw yung gumagawa ng pelikula nila, Direk Dan. Salamat po. Pero swerte kami lahat na maayos yung cast. Super solid ko. So when Sir Keith, sinabi niya sa akin, PJ, I've never seen a script as beautiful as this one. Remember, one morning, you called me up, kinikento mo sa akin, PJ, ang ganda-ganda ng script pa lang yon. Sir Keith, when you learned about the story na present ni Direk Dan and his teammates, what was the reaction? Right away, gusto mo na? Yes. Kasi when I read the script, usually like my scripts merong edit stuff. Pero the whole time I was reading the script, all I can think of was JM Fiang. Kasi sobrang bagay yung scripts kanila. So I was just laughing the entire time on the screen. Because at 9 in the morning, you were raving about it, Sir Keith. I remember that, di ba? Sabi mo, gawin na natin. Ganun yung energy ni Sir Keith in doing at the touch of the cast. Starting off with Sam. Please, your role! Greet everyone muna, Sam. Hello everyone! Ang ganda niya, no? You are portraying what the role? I am portraying Jess as one of the close friends of Fiang and Ruben. Sobrang layo. Ano yung... Sobrang layo. So she's a little Tonyo. She's not far from I Sam love that actually. linya. Tumatatak sa akin yung sobra. Diba? Sobrang layo. Yes. Make us kwento about how you started, how did you get the part? Kasi alam ko, talagang pinili ito eh. May mga audition pa. Pero ikaw, right away, narinig ko agad yung pangalan mo. Ah, okay. So how did you get the part?
I actually heard from it from one of the associate producers, si Angel ba, the Angel. And they actually told me that, when they were thinking of somebody who could portray the role, they thought of me daw. And I thought that it was so, syempre po kinilig ako doon. Pero hindi pa po kasi Naniwala ka agad na ikaw naman talaga yun. Charot lang siya. Yun Of nga po. course, oo. Pero they didn't really tell me what kind of role it was yet. Up until I got the script and I got the character description po. Tapos sabi nila na, konyo pala. So sabi ko, kaya. Achieve! Achieve, I know. natural. Iba rin naman mag-isip ng project in projects. Ano? Matatalino yung mga namin dyan. Yes po, sobra po. Magagaling po sila. Sobra. Yes. Thank you, Sam. Thank you po. You know what, ang story ko, sabi ko, sino pa mang ibang cast? Tapos nung nag-script reading na, sabi ko, the moment he opens his mouth, sabi ko, oh my goodness, he's so good! Another J. Wow, kulatan, J. JM! Hello po, JM Salvado. Correct. Kakilala sa atin lahat. Magandang hapon. Okay. Audio pa lang, di ba? Ang linaw! Ayan. Nag-audition ka ba dito, JM? Yes po, nag-audition po ako dito. Kinontak po ako, tinanong ako, kaya mo ba yung role? Bibigay namin sa iyo role, audition ka. Pagdating ko dito, Baka may catch. iba-iba pala. Iba-iba yung dating. Ako po si Otep. James Salvado playing the role of Otep, best friend ni RR. Siyempre, di ba? Di naman po kami nagkakalayo ng itsura. Tama. Baka po magkalagnat kayo eh. Di ba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman, pogi lang. Yeah. Ang galing niya. Alam mo, script, table read pa lang. Talagang tawag ng tao sa JM Sibyang sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaaliw. Binuha niya yung script read, table read namin. Congratulations. We're so excited na mapanood ka namin. Yes! Salamat po, salamat. And of course, the very promising, talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes. Hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the Yes. part? Alam ko, in a way may alam ako pero Yeah. sige, may kaskwento. So I am Sue. Older ako kay Fiang and kay RR. Well, yung role ko dito, I am a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ang ganda niya, no? somehow medyo pinagsasalosa ni Fiang. Yun. Hanggang doon lang muna. Hanggang doon lang. Yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JF lang dito. You'll find out. I guess panoorin nyo na lang po. Yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny. Wow, ang gating ko. Sobrang funny. Wow. Patag na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's Direct Dan. Doon ako naliwa. Totoo ka na to. Day one pa lang nakahanap. Yes. Talagang nag-agree na yung buong production na. Yeah. Thank you po. Mukhang perfect ang pagkaka-directan, no? Perfect mukhang did you deliver naman? Yeah. Siyempre, yes, oo. Of course. Thank you, Yuki. Thank you. Wala na, napaka-special ng role niya. So, hindi ko alam kung nahirapan ng production, pero ako when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi, sir. Hello. Hello po sa lahat na pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na naging parte ako ng launching movie ng JM Fiang. Ang character ko po dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. White na. So, ayun, ako po yung parang sinulatan ng yung fiction ni Fiang. And ano pa bang masasabi ko sa character ko? Siguro, hindi siya malayo sa totoong artista. Kasi sa isang artista, may mga struggles din na experience. So, dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin pala. Tapos mamaya maririnig pa natin direct ng Jack Sir Kid kung paano pa, gaano ka-special yung world na yun ng AU.
But before we go back to the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Champion! Antayan. Ano tayo ba? What's up, madam? Kumusta? Finally, you are showing, May 6. Yes! Malapit na! Ano? Sa starstruck ako, sorry. Alam niyo naman, JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra kasi Wapo mo ngayon, kakaibang glow. shit na yun. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film namin ni Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila na mapanood tong pelikula to kasi seryoso. 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula, mas magmamahal kayo yung magiging actress ni Fiam. Sir Kit, no, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, how he makes puri his leading lady. Piang, Yes. yung sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling marunong ito. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahanga niya ako kung paano siya, kung paano niya pinurtray si RR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakalayo in real life. Best friend naman kami. Wow. Sige lang. Bro. Hindi naman nagkakalayo in real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinurtray niya sa RR. Kasi, ganyan mo, no? Ganyan mo. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po ito in 24 hours? So mamayang gabi, magto-48 hours na. So I can imagine, Mr. Sel, no? Kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Keith and Direk Dan, totoo ko na ito kasi may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto nating ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Idol siya. Correct. Magical kasi nga nasa alternate universe. So, Ayun, yun ang kailangan nating ma-emphasize dito na may fantastical element. Fantastic dito lang. element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So pinito na si Dustin parang, Just like may fanboying moment, Yes. fanboying moment ako tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. yes, meron ganun. So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang merong fantasy. Correct eh, oo. Tapos yung best friend siya, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin nyo na lang. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa what Direk Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direk. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we can put Kenzo in na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially from that perspective. So every movie fan o fan for that na makaka-relate dito sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like Queen, di ba? Na makaka-relate dito sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them. Right, friends like RR supporting Janine. It was nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun!
sorry, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin Yu for as Kenzo? Ayun, ano nga eh, we were talking to Peter, naghahanap kami ng pwedeng itapat kasi alam namin na yung base ng GM Fiang sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Fiang's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, magkaroon tayo ng another session with him please. Mr. Sir Keith with Direk Dan. Siguro sa premiere night. Oo, about the movie Jerry. Okay, thank you Jerry. Of course. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni na Piang and JM yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa child number 82, anak ni Boy ka na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Sinibalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. Kasi kahit di siya ekal ha, nung premiere. Talagang nandun lang siya sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ina-expect mo, yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, ano? Pero Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude. Nung nag-start ko yung mag-shoot, sinabihan ko sila na pag magka-work tayo, do 3 things. Ikaw on time, you memorize your lines, and okay tutungkol sa set kung wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na nakawork. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never pa na-encounter yung na-memorize yung lines nila. May mga sequences kami na, Diyos ko, ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin hand-hand. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take sa script. Wow. May idea sila. So parang we really take time before the shoot to discuss the script. At na-impress ako na may baon sila. Kaya parang ano kasi ayun, it's very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude sa akin. And yun yung talagang sa middle ko. Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Sinibalaya last year. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-taping, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan na ako ni Direk Dan. Legit, diba direct sinabi ko sa'yo? Sinabi ko talaga sa kanya na akala ko pagalitan nila ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung whole taping days, masasabi ko na isa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan, na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan. Sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, siyempre, super grateful ako na first solo film namin ni Jem, si Direk din na naghawak. Diba? Comeback movie ng swerte namin. Okay. sa genre rom-com, kayo ang napili niya magpita. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya, panoorin niyo po ang Almost Us sa May 6. Hindi pa ito pinali ha, marami pa ito pinali. Hindi, sinabi ko lang, para JM. Nung una na-pressure kami, syempre, Direk Dan. And ako personally, kinakabahan ako lang kasi ramdam ko kami may expectation nga kasi nabalitaan ko rin yung naging feedback niya nagsasinimala na yan. Pero, parang nagtiwala na rin ako kasi Direk Dan yan. Nung sinerch ko yung IG na bumunga agad sa akin, yung Gawad Urian. Diba? Urian to. So, okay. Hindi tayo pwede pa-chill lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. May gano'n. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng taping days. Grabe, mas, alam mo yung ina-expect ko na iba kasing aura ni Direk kung titignan mo siya. Alam mo yung parang
tititig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaker kasi hindi lang siya basta nagdidirect eh. Nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baonin. Does it help na bata pa si Direk Dan? Bata pa siya, 40 pa lang siya, And diba? it's dyan, no? Oo. Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila mas katrabaho ka. Can we share the... Ano lang, Sir AJ, isip bata lang. Ayan. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi naniniwala ako talaga na ano eh. Ang hirap ng schedule natin sa pag-shoot, di ba? So, madami mga galing, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang malayo yung mga dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napag-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba dun, Direk? O automatic sa isang filmmaker na, pare-pareho lang pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-view na po yung buong team, everyone was raving. Direk, how are you able to ma-perfect ang Almost Us? Thank you. Hindi ko, Actually, channel mo lang yung inner kilig siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga eh, kumbaga aside from having a great cast, the people behind the camera, sila Keith, sila JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung halimbawa, loves yung team mo eh. So, team effort siya, na kaya nakapag-deliver. Thank you sa magandang feedback. Correct. Heard from the group of kaya naging thank you na nagandahan kayo at kaya kayo nagandahan kasi yung team effort with the people in front and behind the camera. Always a man of few words talaga sa direkta. Ginagawa na lang sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can question kasi talaga medyo tight yung schedule ni Direk Dan. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam ko po Sunday. So, thank you po to taking time off from weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, Almost Us. Starting po the brilliant actors, JM and the film. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Regal Films and Projects. Alright. Thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the May 5th. May premiere night na, James. Yes. Andito ng creative head ng Regal. We get to hear from you, JP later. Okay, Direk, would you like to, kakunin ka na ni Mickey? Okay, thank you. Bye-bye. Kakunin ka Salamat na po. ni Mickey. Okay, and now, Dustin will sit beside. Iyan. Kasi kanina, nung minention ni Direk Dan, why Dustin you? Hindi nakapag-react si Dustin. This is the moment na we get to hear from Dustin, the perfect Kenzo. Das! Ikaw daw ang first person in mind na Regal when they thought of creating that Kenzo. Talaga? Actually, nasabi nga sa kanya ni Mr. Sen, and during that time kasi nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero, nung nalaman ko nga na talagang kinakonsider ako ng regala at saka I was here, pinag-isipan na pa nga bagong tanggapin. Sabi ko, paano? Naghahati yung ano ko kasi nasa Puerto Galera ako. Paano? Uuwi ba ako? O paano? Pakinggan yung pitch, yung offer. Paano kaya? Sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection o samahan. Tapos parang ako din, kinonsider ko rin kasi itong dalawang to, sa totoo lang, totoong tao sila. So para sa akin, hindi ako mahihirapan
makipagtrabaho. Kasi factor din yan eh. I mean, papasok ako sa gitna ng taping nila, so iniisip ko rin kung paano kaya, hindi pa kami nag-workshop eh. Diba? So iniisip ko, hindi, game na. Kasi sigurado naman kung maayos. Sa sarili mo game na, pero pinagintay mo lang kami ng ilang weeks. Kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, yun nga, si Direk Dan, Villegas, may mag-direct. So, talagang na-excite ako at some point. Thank you. At before I ask ako hindi ko pala bibigyan mic sa press, puro ako na lang ako ha. Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. James, finally, ito na. Natapos na finally ang almost showing na tayo sa May 6. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Thank you. Sobrang excited kasi EJ, I won't deny, parang this is the perfect casting combination talaga na nagkaroon kami. From Sam to JM Salvado. Sobrang tuwa. Nandun ka, di ba, nung story call natin, di ba? Parang tawa tayo ng tawa sa light moments nung ano yan. So, ang galing din, for example, ni JM sa Kalifyang na mag-adlib. Hindi ito na kwento ni Direk Dan, pero ang daming ideas sa mga scenes na gagaling kay Fiang and JM. May mga gusto ilagdag sila Fiang, minsan sasabi ko, huwag na Fiang. Delikado, pero actually, ang galing nila mag-isip ng on the spot na idadagdag sa scene. And tuwa rin ako nung sinunod namin nila Dustin sa Kalifyang yung opening scene. Panoorin nyo guys sa opening scene, sobrang ang galing-galing nung pagkakagawa ng para kayo nanood ng isang Korean film or American film. Yeah, so I'm very, very proud of this cast, of the people behind the project. Kaya ito rin sa sobrang masaya kami. Kaya sana a lot of people will watch it on opening day. Of course. Thanks, James. Kasi alongside his team and the creative team ng Project 8 Projects, talagang grabe yung solid force ng creative para mabuo every single detail po ng character, ng scene, talaga namang pinag-isipan ng gusto ng creative team ng Regal and ng unbelievable team up na yan nangyari niyan. Sana maulit. And of course, even Sir Kate was so hands-on, parang, oh my God, grabe yung Mr. Cell as well. Sabi ko, Mr. Cell, finally, we're showing. Any word as one of our producers? Well, after watching the movie, Ayun. I've seen like a few times, syempre bilang isang beses. There's particularly so many scenes that hits me emotionally at mapapatawa ka. It's something it's a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments na reminds me of Maricel Soriano. Yes. I mean, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Parang tuwa ako dito sa Batman kung pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya nakatawa talaga. And of course, si JM. Kanino? Pwede baka may reference ka? May reference ka ba? Actually, kasi parang it's so natural. Kung Maricel si Fiang, sino naman si JM? Talaga inag-spot kita, Well, Mr. si JM is really unique. I don't know him as a young star before, pero si JM really has the eyes na talagang, the way he does his acting and how, as a best friend, he has a secret admiration sa best friend niya. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Oh. Nakaka-carry the way ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa. Wow. Seriously, napaiyak mo ako. So, I hope that you guys, when you watch it, love to watch May 5 tayo sa Mega Mall. Yes. Okay. Thank you, Mr. Cell. Thank you, James. At this point, react lang muna si JM Fiang sa sinabi nila. Ay, naiiyak. Then, the new Maricel Soriano. Comment sa sinabi ng producer natin, Fiang. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless? Sobra. Nagulat ako sa revelation. Ganun level ganyan. Maraming salamat po, pero
Nanaya ko eh. Uy, hindi ganyan si Piang. Speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, oh, hindi niya alam what to say. Kasi ako nagulat din ba, Mr. Self-Delivered. Nakakagula. Nakaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM may mata ka daw. So ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you, man. Hindi ko rin alam ano sasabihin ko. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first bet namin sa SRR. And yung dream din namin na magkaroon kami ng solo film, sila din po yung tumupad. So sobrang nararamdaman namin para sa Regal. Sobra na kung gaano kami ka-grateful na meron kami sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. Sir Key, you have seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sir JP about the finished product? Yeah. Hello? Yeah, you're on. Medyo. Yeah, the finished product was good. I mean, there's a lot of laughter. Pero may konting hugot pa rin. Like, as my mom mentioned, umiyak siya. And then honestly, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal sa industry, and so many of them actually really did compare Piang to Versa. Wow. So like, not just my mom, but a lot of praises for You had it previewed by different ages, parang gano'n. Yeah. Para si I can't name who, baka mahuli sila, pero yeah. Huwag na lang. And of course, JM did good. Pero even like the other cast members like Yuki, Sam, JM, the whole time I was like laughing at their jokes, their chemistry on screen. So it just came together really nicely. And then when you see Dustin in the EU world, superstar talaga dating niya. It just came together nicely, I think, from start to finish. Siyempre, you were part of the selection process ng the role ni Kenzo, si Dustin. Right away, it's Dustin. Yeah. Mm-hmm. Yeah, right away. I mean, we were looking for somebody na believable na movie star na. I know, like, mga idol natin din, no? Di ba? Perfect eh. Yeah. So it was like, it was good timing. And then, yeah, I never got a chance to work with Sam and JM before, so it was nice to see them. So audition pa lang, like they were perfect for the role. And as Yuki mentioned, kala niya spam callers kami. But I'm glad that she finally answered and considered the role. But yeah, everything just came together nicely. Gratitude Day, ito talaga, appreciation day na naririnig natin. Everyone has appreciate ang bawat isa, nakakatawa from producer to actor to producer, nakakatawa na. Okay, at this time, I'd like to give the microphone. Before ayan, si Archie kanina pa. 1 hour ago, taas na siya ng taas, but I'll give the microphone to Archie Liao. Archie, your question about the movie, ha? Or else? Or else, ha? Else talaga, ha? Ay, ang tagal, cause of delay. Dalawa yung questions ko, ano? Una kay Dustin. Doon sa unang pelikula mo, bali, lumalabas na third wheel ka dun sa isang love team. Tapos ngayon, sa pelikulang ito, support ka sa JM Piang. Hindi ka pa natatakot na ma-typecast ka sa pambansang third wheel? Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano ko sasagutin. Baka kasi dito kasi Wait lang, let me just before sumagot si Dustin. Kasi po when we do casting naman, hindi kami wala kami pinanggagaling ng collab team siya ganyan sa TV, collab team siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo, tapos. Okay. So, feeling ko naman even Dustin, wala lang sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Kasi, dito kasi parang a-fiction ako. I mean, character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Mapapanood niyo yun for sure. And doon naman sa natapos kong pelikula,
I don't think, honestly, na third wheel ako. Kasi tatlo naman kami doon. I mean, it's a love story between three people. So, I think, hindi naman po ata mapapansagan ang bansa. Okay, thank you. Okay, ang next question ko pa sa JM Piang. Sa interview kay OGBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Aminang Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na ang tagal na din namin sinasabi na naliligaw pa din po si Jem hanggang ngayon. So, Di ba sinasagot? masyado pa pong mabilis. Okay. So, yan po, up until now, si Jem still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa din po si Jem. JM, anong masasabi mo doon? Totoo naman po yung narinig. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. Okay, thank you. Okay. Sabi ko na hindi ko tatinig yung mic to Archie. Charot lang! Joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first Goldwyn, about the movie please. Let's focus about the movie story. Thank you. Here's Goldwyn. Maraming nagsasabi kanina paulit-ulit, marami na kayong baon, tapos may sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest, nag-edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi, nahihiya ba kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linya sa inyo nang galing para pag pinunod namin to sa May 6, ito yung sinasabi nila JM yung baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, ano? That they have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? Finally, na-meet din namin si Goldie. Ay, ano bang record ni Goldwyn? Ano naman? Lagi lang may nakabang sa mga reviews. Mahilig kami sa Oy, sikat ka, Goldwyn. Gusto ko yung child number 8. Thank you, Goldie. Ang show, ang shake natin. Charot. Oo, episode 2 ang pinaka-favorite niya. Tapos na yun, up to 150 million na kami. Sorry. Okay. Would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadali yung comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer. Actually, okay, share ka na. Nung time na yun lang sa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Yeah, sa itlog. Ayun, nakin kay nanay. Gumawa ng itlog na pula. Oo, May nasa something trailer. like that. So kasi kami, may nakalagay na joke na sa script. Pero dahil na ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakatawa. So kami, nagpaalam kami ni Kuya Mix, kung Kuya Miguel. Si Vilya, our writer. A writer, na Kuya Mix, baka pwede ko namang ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung i-deliver ko siya kay Jem, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Noong una, yung original na nasa script, yung joke, sobra akong tawan-tawa kasi paano daw namatay si Captain Hook. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain Hook. Kaya siya natawa. Pero dahil Ulit, natawa ako ngayon. Dahil hindi ka natawa. Pero dahil nga ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin yung joke. So madami pa akong Daming baon, ha? na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Art, Kuya, may joke ka ba dyan? Ganto, ganyan. Kasi kailangan ng jokes na medyo sobrang, hindi ko din alam. Yung time na parang kailangan pati ako matawa. So, ang dami kong hiningi. Tapos, ang nangyari, yung napili kong joke, alam niya, so binasag niya yung joke ko. So, mas nakakatawa. So, wala talaga sa script yun.
Na, So, nasa pelikula pa rin. yeah. Pakiulit mo. Charot lang. Joke. So, yun. Okay ka na, Golden? See, I think we have questions from, of course, our dear friend June Lalin. Hi, June! Ayan, about the movie, to sure na sure. Hindi ko ayaw mong about the movie. Kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit Sunday. You've always been the supportive June Lalin, ano? Alam mo, Eric, dyan, kahit Sunday talaga nandito tayong lahat. Kasi nga, sabi, National Aminante. Thank you, June! Although, nag-disappoint kami, walang inamin. Kasi, yun na yun. Pero ano masasabi nyo, JM Piang? Katulad nito, syempre, parang lahat nakatutok, expected na may aaminin. Pero yun nga, hanggang ligawan pa rin kayo. So, pag ganito ang sinasabi nila na, ay, nag-disappoint kami, kaya namin. May inamin naman sila. Hindi almost us, but us na talaga. Oo. Pero yun. Almost Ano pala. yung title ng pelikula? Yun yung... yun na yung Hindi kayo sa May 6 kayo aamin. Kasi showing day. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa Checker Tour. May Checker Tour, no? Meron! Of course, may premiere night tayo, June. Ikaw pa ba? Piling ko doon mag-aamin na. Pero eto na lang. Ay, huwag tayo magpa-pressure, JM. Yung Pero pala sa eto, panalo. syempre ang nakaka-touch, si Dustin Yu, kahit sabihin mo, may talagang buong career niya, no? Talagang right now, marami na rin siya nagpatunayan katulad ng JMP ang love team. But, yun nga, talagang wala siyang pakilala. Talagang nag-support siya sa Almost Us movie, no? Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay ni Dustin? Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love team with B, pero he said yes to saying yes to, di ba, Almost Tapos Us. ang nakakatuwa, AJ, no? Nandito siya, he attended the press con, tapos mamaya, nandun siya sa kick-off mall show. Napupunta ka, di ba, sa Robinson's Galleria. Sabi mo! Oo, sige na. Pwede naman magsabi kahit hindi totoo. Okay. Dustin, saan nanggagaling yung humility, yung... Doon ka nanggagaling, no? Considering a solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna Dustin, tapos sila, anong reaction nila na nagsusupport ka dito sa Almost Us? Well, ako kasi, malaki din talagang tiwala ko sa Regal. And nung pinitch naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At ako, syempre hindi naman mahirap sa akin kukuhaan or makipag-work sa ibang mga magagaling na actor. At napagbigyan ako ng chance na magtatrabaho sila, JMP. So for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o mga ganitong klaseng actor. So, tsaka yun nga, sinabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Mga totoong tao sila. For me, talaga yung sa At alam niyo ba, gauging from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role talaga. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung role ni Dustin as Kenzo in a very special participation. Mas maganda nga, mas nakaka-touch na Miss Dear, tapos mamaya sa Robinson's Galleria. So kasi iba, sige, special participation, pero wala kang asahan sa promo. But Dustin is something. Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Na parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate dun sa... Ako may bias ko yan eh, alam nyo yan, di ba? Pero yan, anong reaction mo, JN? Ako nung una pa lang nalaman ko si Dustin yung gagawa, yung gaganap ng Kenzo, perfect. Kasi doon din sa character arc na binuo ko kay Alright, may ganun na, may technical lang na. Kaya why not? Actor na actor, PH na. Yung character arc na binuo ko kay RR, kailangan ko talaga expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman kung sino yung
yung gaganap ng Oh my Kenzo. God, may ganun kang ano sa sarili mo. Wow. First draft pa lang naman nung nabasa ko yung script. Sabi ko, pag-usapan din namin nila Kuya Mix nila direct na hindi bagay na leading man treatment si RR dito. Gawin natin siya baliktad. Gawin natin siya. Kasi kailangan i-highlight yung learning ni RR. So, okay. Tingnan natin kung sino, antayin natin kung sino gagawin ng Kenzo. Nalaman ko sa Plastic Perfect. Finally, may image Sobrang siya. laking tulong niya. Kita mo na yung Kenzo. Okay. So, right away, okay, Dustin is Panalo. panalo. Thank you. Piang, ako talagang 1 second pa ako dun. Piang. So, anong nalaman po namin na si Dustin ang gaganap na Kenzo, actually, parang nung time na yun, sabihin, go! Oo. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dustin, meron na kaming na-build na relationship before pa, sa SRR pa lang. Go-viral na nga yung mga biruan niya sa mall show, Yeah, no? so parang nung nalaman namin na si Dustin yung gaganap ng Kenzo, sabi namin, walang problema. Diba? June? Anyways, good luck ha. Yay. Excited na lahat for this. Yung sa Robinson, sabi ni Dustin. Okay na. I'll be there in spirit. Okay, thanks. Before I give the microphone to the next media friend natin, I'd like to ask the other cast members. JM, may kwento kasi yung iba ngayon ka lang mapapanood. Saan ka? Where were you before? I mean, saan ka na papanood? Anong management ka ngayon? Wow! Nagsimula po ako sa indie. Indie, indie, commercials, kung saan. Pakita mo ko dyan kahit sino. Ngayon po, sa indie ko nagsimula. Tapos, I started acting when I was 7 years old. Theater arts. Ilan taon ka ngayon? 20 po. Yan. So, sa iba't ibang paraan ng pag-arte, pagpapatawa, mime, pantok, may iba. Na basta performing and acting. Yun talaga. Yun na naman. Yun lang po. Sige, mamaya balikan kita. Sam, medyo you remind me of mga beauty queen during the 90s. Sabi ko nga, diba, kwento ko na sa'yo, yung beauty mo, parang remember the Barretos, na gano'n. Sige po, before Gordy. Pasagutin natin si Sam. Kakaiba yung beauty mo. And saan ka nagsimula, Sam? And saan management ka? I'm actually in the same management as JM, sa Cornerstone Entertainment. Yes po. So I actually started in sa commercials and a few films like Manila's Finest and stuff like that. Minor support or cameo roles din po. But mostly commercials po talaga ako. Like setback, mga ganun po na commercials. And then later on po kasi, I really wanted to get into acting. So I got So I really wanted to get into acting. So I started off with production work. Actually with Project 8 before. I interned with them po nung college pa ako. First year college pa lang po ako. And then they were guiding me. Sila Direk Dan at sila Direk Turet po ang naging mentors ko sa Ano silang you have it? The acting. Yes, kumbaga they said na, I always told them na I want to get to know what goes on behind the camera before getting in front. Kasi syempre iba po yung respeto na makukuha mo for the cast, the crew, and everybody else. But they said na, you know, if acting is your path, then go ahead. So I started getting into acting workshops also. But not as early on as JM, I started when I was in college po. So nakagraduate ka ng college and Yes. then may degree ka. Yes. That explains how eloquent she is. Ano? She galing magsalita. Thank you po. When I first saw her sa Batang Quiapo, probinsya, Batang Quiapo, kantang-kanta na talaga ako sa kanya. Sabi ko nga, saan mo bigyan ko ng maraming praise? Ang kusay eh. And now you're here finally. First movie mo? Hindi naman. No naman po. I guess second. Kilabot ng mga Conyo boys. Ito ang lakas ito sa mga aktivista ng Lasal boys. Si Yuki. Jiget, paano ka nga Yuki nagsimula? Sorry. Nag-start po ako sa TikTok. So I was just doing content, social media, and then Ang konti-konti na followers sa TikTok. Ilan nga, Yuki? Ilan nga? as of now, I have 10.7. 10.7 million followers at ang content, di ba? Go ahead, Yuki. Ever since naman po bata ako, I really wanted
wanted to do acting. But I feel like during that time, I wasn't able to push na makapag-acting ako. And then, blessing in disguise ang pandemic for me. So pandemic happened and then I started acting. That's the time na kinuha ka ng batang ka. Yes. Nanganak ka pa nun. Charot. Hindi nga ako namatay. Kinamatayan mo na yung character mo. Yun yung ano niya, sikat na sikat siya dun eh. Diba? Yan sinatawa sa ng tawa. Everyone has seen it. And now you're back to doing movies, hopefully TV soon. Okay. Pinatay siya ni David na sarili niyang asawa. Okay, at this point, I'm ready to take... pelikula. And syempre, sabi ng iba, babiyahe pa ba kami, gagastos pa ba kami ng gasolina para pumunta sa sinihan. Abangan na lang namin sa Netflix o sa streaming. Ano yung nararamdaman niyo this time sa panahon ngayon at meron tayong ipopromote ng movie? At baka meron din pwede idadagdag si Ma'am Liz. Yes, thank you. Yeah, actually, obviously, there's a lot of things going on in the world, a lot of things out of our control. And the idea came up na, I forgot who suggested, baka do you push the play date or whatever, but for us, like, we wanted to keep everything the same. Give people, kasi na-announce na namin, so we wanted to at least deliver for the people that are still looking forward to it. Para there's something like they can look forward to na alam nila kung fan ka ng movie, if you're interested, that no matter what, lalabas pa rin siya ng May 6. At the same time, there's things like increasing cost, taas ng gas, that makes it harder for people to go to the theaters. So, ever since the beginning, myself, my mom, and others have been in constant conversation with the theaters, with the cinema exhibitors, trying to find ways to make it more affordable. So without that, we'll have more affordable pricing for our musicals. Yung price, the ticket price yung baba. Yeah. So we'll announce more of that soon, like SM. And yeah, we're working with a lot of other theaters. So hopefully we can make it more affordable and again, give people a little bit of escape during these times and give them something to look forward to. Yay! Ang ganda. Good news yan. So, Kim Susan, would you like to add to that? Of course, we worry about what's gonna happen. Who's not, diba? So, but then, yeah, we're committed. We're committed na talaga. We've planned and committed and actually patapos na rin yung pangalawang pelikula. So, we're hoping na, as what Keith said talaga, na to lower the ticket price, to really adjust to the crisis that is happening right now. Para naman, in a way na mapasaya na rin natin yung tao. There's a way for them na, even for a little time, to feel something that is away from, to escape from what's happening. Kasi even me, I'm really affected with what's I can tell from your post. I get affected. It's emotional about things, no? Jay, isa na lang. Go ahead. Honestly, EJ, like if we were to push it, diba, like, it would make the problem worse kasi mawala yung trabaho yung mga tao. So like, we really want to make sure, yeah, we stay consistent and, yeah. Oo. Tanong ko na rin kay Lasso lang, kay Yuki at saka kay Dustin. Kasi natanong na rin si JM at saka si Fiam about dun sa kung nakaka-relate din sila siguro sa title na Almost Us. So, Yuki, pagdating ba sa personal, sa love life mo, Almost Us pa rin ba kayo or done na? Are you comfortable answering the question, Yuki? Ang pwede mo lang pwede mo share. Go, Dustin. Take the floor. Ako muna. Okay. Hindi, si JM muna. Charot lang. Ikaw muna bro, ikaw muna bro. Huwag na upo. Hindi na bro. Relate ko daw ba? Hindi, ang tanong talaga sa yung pinupo ko na. Oo. Kung ano lang, Das? Oo, ano lang pwede mo share. Sabi ko lang na nakaka-relate silang dalawa. Tama? Oo. Yes. Nakaka-relate yung movie. So, Maraming pinaka-relate. makaka-relate sa movie, sa OVA. So, Dustin, kahit spotted na kayo kung saan,
almost us pa rin ba or ano? Habang pinipisi lang aking... Oo, sino ba? Charot lang. Is she part of the movie? Charot. May 6 almost. Okay. How about you, Yuki? Ano ba pwede mo ma-share? Ayun po, showing po ang Almost Us, May 6. Abangan na lang po. Ano po? Sige, thank you. Lords, kasi ganito, in as much as gusto ko rin namang makakuha tayo, sana, kasi di ba na naging uncomfortable na pumunta yung artista tapos hindi sila ready. Hindi kasalanan ko to, na hindi ko napigil. Di ba? Solid core gamit, hindi mo naman spark mo. Charot lang. At saka ano, pasensya na board, hindi ko rin talaga kahit sa pressure na kung ano man yung gusto nilang sabihin. You have to respect them. Thank you, Gore, for understanding. Tama ni Joseph. Who is? They're mature to say that what they want. Ayun, oo naman. The fact na yun ang kaya i-share, respect na lang natin. Okay, thank you, Gorg and everyone. Okay, we will entertain more questions. I love you, Jerry Olea. Go ahead, Jerry O. Kanina ko pa hinihintay na may magtanong eh. Kasi ang lakas ng dating ng trailer, lalo na yung eksena sa jeep. Kumusta nang i-shoot ninyo yun? Nakailang take kayo? Nahirapan ba kayo? Naging awkward ba or what? Namala tuloy si Jerry Olea. Actually, may nasa pool ba, Charlie? Naalala ko yung sakit eh. Malakas ba humampas? Hindi, one take na ba yun? Sige. Naalala ko si Direk Dan, sabi siya sa akin, kaya mo bang ano? Ganun na. Yeah, kaya mo bang hampasin? Sabi ko, mo? Bakit talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige, Direk. Ano movie? Sige, gawin ko. Tapos, nung time na first take, sabi ko, shucks. Baka malaksan ko. Oh, shucks. Eh, wala siyang, as in nakasabit lang siya sa jeep. Wala siyang gear. So, pagka na-sobrahan ko, baka malaglag siya. So, konsensya ko pa. Diba? So, totoo naman. Wait, eto na. Sa exciting part. So, nung time na first take, okay, 3, 2, 1, action! So, kailangan tumingin muna ako. Kailangan muna, pag-musta, like that. So, nung time na sabi ko, try ko kayang laksan. So, first take... Wala siya idea gagawin mo yun, Tiang, ha? Wala. Okay. Wala talaga. So, nung first take, as in full force, sabi ko, as in nilaksan ko talaga na, check ko lang kung masakit ba talaga sa mga lalaki yung gano'n. Diba? Curious lang ba? Curious ako. So, nilaksan ko siya. Tapos sabi niya, as in, Arte? Ibang arte like, Ayun. So, sabi niya, Tapos matig na siyang malaglag. Paano mo nakita yung reaction niya? Covered ng bubong yung mukha niya. Siyempre, Okay. Baba siya. Baba siya ba? So, that time, sabi ko, oh my God, sorry. Sabi ko, I'm sorry. Pero, syempre, At the end of the day, it's just a scene. Yes. In a movie. Scene lang naman eh. So, yun na, take 2. Kasi, masyadong na full force eh. So, hindi na gusto na... Renda muna, renda. Yes. So, take 2, chill na lang. Okay. Like that na lang. So, sabi ko, after nun, sabi ko, sorry. Hindi ko kasalanan. Pero yeah, madami pong take yun kasi meron pang closed up and then meron siyang wide and kasi yung location namin na nasa jeep lang. So, medyo mahirap siya sa camera. Julian, okay, reaction. Kung na-hurt ka ba? Masakit. Mas masakit pa ba sa iniwan eh. Oh my God. Mas masakit pa sa iniwan. Yung first take pa lang, hindi ka na-expect na ibibigay niya ng gano'n. So, kailangan kong tiisin yung shoot eh. And nagulat ako biglang guminit yung jeep. Tapos nag-cut si Direk. So, ba't ka nag-cut tunay na yun? Masakit na. Tapos pinabasa si nanay hanggang nakailan take. And ano ba, inaayos ko ba yung pants ko nun? Tapos tinuturo ko sa kanya. Inano na niya? Dito na lang. Tinake na. Baka madiling yung taping case natin. Okay. Masyado na mahaba about that topic, ano? It's just a scene. Patunay yan talaga na, no, na hindi sila nag-attitude. Ay, hindi talaga.
sorry, I can speak na rin first para sa TV ethics nila na Jerry O. Unbelievable professionalism from Jimmy Piang sa mga taga-producer nila sa TV. Sobrang galing. We only have good words about them. Thank you, Jerry O. Pinapatanong naman si Archie, oh. Ay naku, hindi ko nabibigay sa'yo Archie, ano? Charot na. Who has a set of questions? Sige, magturuan tayo. Bobby Ricantina ng Manila Bulletin from day one. He has been very, very supportive dito sa Almost Us. Si Marinel will have questions later on. Marinel Cruz of Radar PH. Thank you, Lloyd. Sige po, we will have the last set dyan. Segue na ako sa PBB, totoo may 3 housemates dito. What about PBB? Tapos na. Hindi kasi, nag-iba na nga, no? Iba na yan? Yung nag-iba na, and then i-rebuild naman siya, no? So I want to ask Dustin, si Jen, at si Piang, no? Given the chance na tanungin kayo kung ano pa pwedeng idagdag sa bagong bahay na i-rebuild. Ano kaya gusto nyo idagdag nyo? Okay, before ba siya nag-iba, were you able to visit the BNK? Hindi na, kasi nakalaki na kayo. So, going back to the question of Tito Bobby, kung meron daw kayong reco, suggestions na ilalagay about sa BNK, sa bahay ni Kuya, meron ba? I feel like more bread. More bread. Kasi every day, parang two bread lang each person. So, depende. Sushi gusto mo? Ang daming sushi from your fans today. Hindi, pero sa PBB naman, I feel like baka pwede naman mga Food talaga, no? 4 pieces per person. Dagdagan ng dalawang tinapay. Diba? Kasi parang, Ang cheap. Tinapay ang hindi. sabi ka naman. Hindi naman, kaya lang parang, okay, sige. Yun yung attitude yata nila, they are being developed into eating kung ano lang yung nagay for the day. Limited lang, calorie deficit, wow. Yes. Kasi sa bahay naman ni Kuya, parang andun na lahat ng kailangan mo eh. Kulang nga lang. Kulang lang talaga Yung sa bread. tinapay. Yes. Kasi kulang talaga sa bread kasi maayos yung tutulugan, maayos yung CR, maayos yung living room. Nakakito daw kasi yung producers. Keto And I diet. think very important na malinis yung CR. Okay. Maganda yung CR. So, bread talaga. Okay, thank you, Piang. JM, meron bang something from someone na you've been there, ilang months nga? JM pala, sorry. Ilang years? Months? 3 buwan sa bahay ni Kuya. Ano sa tingin mo yung papasok ka ulit pero dagdagan niya yun? Ano yun sa tingin mo? Pagkain talaga. Hindi. I mean, siguro wala. Kasi una-una, yung rules nila yun. Oo, saka yung kwento ng housemate yung i-highlight ko. Saka, parang producing wise, kung ano mang kulang dun sa bahay, pwede mo nang gawing content, di ba? Okay. Iba sila na, magkaiba sila ng opinion dito, Bobby. Yes. Isa kasi just like a little girl, no? So, ano nagdagdag food? Yung isa keps, kung wala. Dustin! Ako, siguro wala rin. Kasi i-comment talaga siya, nagkaroon siya, kung ano man meron Design sa siya. bahay ni Kuya. May reason yun kung bakit yun Paano lang. kayo react? So, for me, wala din. Paninindigan talaga ni Siya. So, gusto niya additional bread. Nung time niya, kasi pandemic beauty kayo eh, no? Hindi mo na mabilang. Pero kung personal, magdadagdag ako sa basketball court siya. Okay. Si JM, charot lang. Lagi ka pinapasok sa equation, JM. Pwede daw. Okay, dito, Bobby. Dito, okay yung ibang housemates, tinanong ko to, no? Tatanong ko rin nagpo-forum siya. Kung may all-star PBB, papasok pa ba kayo? Yung iba ayaw na eh. Iba, pero kayo. Sige, we'll let you answer that. Natanong naman pala yung ibang housemates. If there will be an all-star, I feel like, no na. no na. Pero I want na mag-guess, something like that, na parang ako naman yung magiging task nila. Pero if ever na babalik ako sa bahay ni Kuya for another 3 months, I feel like it's no. Kasi alam ko na yung mga, kung papasok ako, alam ko na yung galaw ko eh.
eh. So it's not very natural na. Yeah, it's not natural na. I mean, meron akong wall. Diba? May filtered na yung ano ko, kilos ko, Tama salita naman, ko. yeah. So, ayoko naman na makita nila yung ganong Kalkulado mo na yung mo So, na ano na. I feel like kung ako yung papasok sa bahay ni Kuya, I want to be house challenger. Ako yung mangiinis sa kanila. A good a day or two Yeah. appearance lang. Ano? For like a week. A week. Okay. Gusto ko ako naman yung mangiinis. Why not? Jen, ikaw ba? Given an all-star cast, all-star PBB, type mo pa rin? As a housemate din siguro. As a regular housemate, journey ko dun. At saka wala namang nauulit. Kasi totoo din naman sinabi. Ba't pa tinanong ni Tito ba? Hindi yan sa isang press Joke. Okay. Dustin, ayoko na. Charing! Okay ka na. Ako okay na rin ako. Ganda rin ang career sa labas. Ito ba? Yan, no? Ba't nakasmile si Alan Policarp? Charot na. Nakasmile. You're good. Sige, we'll let you do the asking na lang Tito Bobby kung sino yung nasa grade? Si Miss Rose? Ng MTRCB. Hi, ma'am. Miss Rose. Thank you. Ay, responsible to. MTRCB board member to. Hindi to magtatanong hindi maganda, ha? Leadership by example to. Hi, Miss Rose. Naka-classify na ako. Board member, BM. Pinapatanong ko na kay Bobby, tinalin pa sa akin. For Fiang and JM and Dustin, total ito naman ang title ng movie, Almost Us, di ba? Kung may tao sa buhay nyo ngayon, please mention a name na hindi nyo gugustuhin ma-label na Almost Us lang. Kanino ito, Tita Rose? JM, Dustin, and Fiang. Kung meron man sa buhay niyo ngayon na Hindi nyo gugustuhin na halimbawa kung ano yung label or ano yung hindi nyo gugustuhin na ang label lang ay Almost Us. baka black label ito. Charot na anak pala. Meron ba yan? Hindi naman ako lalayo eh. Ayokong, ito. Si Chef, of course. Ayokong ma-label kami na Almost Us. Kalimutan ko ang sarili ko for a moment dun, ha? Go ahead, Piang. Kaya hindi naman ako showbiz na sumagot. Fairness to you talaga. Right? Nagbibigay. Hindi ka madamo. So, syempre, nandito naman din kami sa sitwasyon na ito eh. And he's courting me. So, ayoko ma-label kami as Almost Us. Ang linis nyo nga ito with yung whatever you have right now. Ang Yeah. galing, ang galing. So, yeah, it's Jen. Kayo dumaan sa hardship. Go ahead, Thank you, Jane. Fiang, for that answer. And Dinig mo lang siya, binigyan mo rin ng flowers ng Valentine's Day. Tapos, naihaos na, di ba? Ang galing. Whatever it is. JM. Ako siya din, siyempre. Si Fiang. Nagkaka-yuha, nagkaka-dustin. Tatagil ako para makapag-ready siya. Oo, may katabi naman siya. Pero, so dahil sa sagot niyong dalawa, parang kumbaga kung ako ang fan, sobrang kikiligin ako kasi may positive naman pala na maging it's us, no? Para sa part 2, finally, it's us. Tawag mo dyan, may part 2 na. Okay. At this year, tipid mo ng bagong contract. Charot. Thank you, Miss Rose. Napaka-responsible questioning ni Miss Rose. Nakakatuwa. Dustin, kala mo lusot ka, ha? Kung meron man sa buhay mo na... Ayun, same question. Madami namang Okay. ayaw natin maging almost us sa buhay natin. Madami. Halos lahat naman ayaw natin na almost us. But syempre, siguro sabi ko, yung ngayon yung pinakamalapit sa buhay ko, siya rin. Sino? Si JM. Rapid eh. Kayo naman eh. Alam mo, minsan, alam ko, titigilan ko sarili ko o kikiligin na lang ako. Sino nga? I love this cast. Sobra. I love this. I mean, ako, vocal din naman ako ever since. Siyempre, si Fiang. Okay na. Almost okay na. Ba ako? Thank you. Doon na yung kilig movie ng season. Diyos ko na. Parang ayoko na. Tapos na ako doon. Okay. Okay na, Miss Rose. Ikaw lang pala ang susi. Charot lang.
Alan Policarpio ng The Inquirer has questions. Before si Chad. Same story, parang may element. JM, alam ko yung mga talagang in-idol niya sa as far as acting. Ikaw, Piang, medyo hindi malinaw. Would you like to share? Sino idol ko? Oo, na senior First, sa'yo. first is Ate Alexandra De Rossi. And then, Kyla Estrada, of course. Sorry, maingay kasi sa likod. Hindi ko marinig. Guys, silence naman please sa likod. Hindi kami magkaintindihan dito. Sorry. Thank you. First is Ate Alexandra De Rossi. Di Yes, ba ang mga very good. Sobra. Second is Kyla Estrada. Sino? Kyla Estrada. Kyla. Yes. Wow. And then, actually, sobrang dami. Pero at least nag-mention ka lang. Another one lang, good three. Dennis Trillo. Wow, Yeah. Iba din naman ang... Sobrang galing talaga. And yes, actually, hindi ko pa nakikita si Ate Alex and Rossi. Dennis Trillo. Speaking of Alex, Si Ate Kai pa rin nakikita ko and very, syempre, I'm a big fan of her. I know ako din, I love her. Diba? I'm really a big fan of her. So, every time na nakikita ko siya, sabi ko, hi. Ay, kikiligin niyo pag nabasa niya to, narinig niya. Sobrang big fan talaga ako. She's a nice na, sobra. I love her very much. So, yeah. Okay. Thank you, Piang, for sharing. JM, nababanggit mo sa akin off-cam lang na nakikita. Kasi may pinanggagaling yung lalim mo. Nakaka-trace ng fans. Parang JM reminds us of this actor. Tapos in a way na kwento mo sa akin, o baka naman pwedeng sa'yo naman galing exactly who are the actors you emulate, you adore, or you admire na lang. Hindi, yung hindi mo ina-admire na lang. Ultimate. Kahit tatlo. Si Sir John Lloyd siguro. Of course, Dean John Lloyd. Si Joshua. Wow. And, Naku-actor mo sa isang bagong show. Na hindi mapapangin ng ganda naman kita hanggang April 14. Okay, next. Sir Dennis din. Dennis Trillo. Speaking of, charik lang, yan ang mga lady na bumenta na. Okay, si Das, share naman. Ikaw pa leading man ka na rin. Pwede ka actually as a manager, kung ako manager mo, kaya kitang ibenta sa solo star na pwede kitang bigyan ng mga Richard Gutierrez, Richard Gomez roles. Pero exactly, pwede ka mag-mention ng 3 actors or actresses you look forward to working and you admire ultimately. Ako si Mel JM, first ako si Kuya John Lloyd. Nanamit mo na, not yet? Di pa. Wow, okay. Ever since siya Di ba? Siya talaga pinapanood ko. Sino pa ba? Madami eh. Pero ang talagang idol ko talaga growing up, si Ate Catherine. Bernardo? Wow! Ano ko siya eh, parang... That's a surprise, huh? Yeah. Ever since sabi ko naman sa mga... Pero ngayon ko lang narinig. Ah, talaga? Hindi, a joke. Charot lang. Wow, paano? Iba nga, ang weird. Hindi mo weird. Fan ako Wow. ng Catherine. ng mga movies niya before. Oh, I'll tell her. Wala ka sa set niya next week. O talagang hands-on. Thank you for sharing. Ituloy ko na, JM. Pinag-uusapan ka namin ng table read. Sa itong young, for example, may binanggit akong comedian. Sabi ko siya, yung kulang natin, pwedeng siya. Okay, saan nagagaling inspiration mo as a comedian? Ang galing, you have a flair for natural comedy, JM. Hindi po ako nagpapatawa. Yun lang talaga. So kung ano nakikita nyo nakakatawa, ako lang yun. Kala namin effort yan. Wala. Ako lang to. Wow. Yun lang, ako lang po ang nakikita nyo. And acting is not acting eh. Hindi mo kailangan umarte para mag-show up lalo as an actor. Just be there.
Yun lang, kaya maramdaman mo yung present. At 20, alam niya ang craft niya. 20 ka na ngayon, ha? Yes po. Wow, at alam na niya yung... Nakakilig na eksena. Nagkaroon ba ng time na parang feeling mo naging totoo na yung kilig while ginagawa niya yung eksena? Actually, parang lahat ng ginawa namin kilig sin, hindi ako yun. Hindi si Janine yun eh. Si Fiang po yun. Kasi parang ang hirap pekein ng kilig. Kasi once na pinake mo yung kilig, parang hindi din naman mararamdaman ng lahat yun eh. So every time na meron kaming kilig sin ni JM, hindi na si Janine yung po. Hindi na si Janine ang gumaganap doon. Si Fiang yun. So yeah, parang lahat ng ginawa namin eksena with kilig mo, it's me. Yung mula nang lumabas kayo sa PDD, parang si JM na yung naka-pair mo, how thankful you are na siya yung nakasama mo sa journey na to, and na-imagine mo ba yung sarili mo doing this? No regrets. Yeah. Ha? Nasa JM yung... No regrets? Bakit? Yung journey mo. No. Kasi mo na. I'm very thankful and grateful sa kanya. Very open ako na and very vocal ako sa mga sinasabi ko sa kanya na he's such a blessing to me. Isa siyang malaking blessing sa akin. Simula nung dumating siya sa buhay ko, madami siyang binago sa akin. Not just my career, but my heart. Diyos ko, tunaw na ako kung ako yung JM. Actually. And then, Ayan, natunaw agad. Instant. hindi lang yung path ng Ang career ganda. ko yung nabago ni JM, kundi kung ano yung nasa loob ko. My heart. Seryoso ka, Fiang. Iba ka ngayon. So yeah, I'm very grateful and very thankful na ever since siya yung kasama ko. And Wala, naiiyak ako. Naiiyak mo si JM. Kilig-iyak lang. so ever since, wala naman akong ibang hiniling kundi si Jem na. Oh my God. JM, and any reaction? Sa Wala bakit siyang mo yun, ibang Ibarra? hiniling kundi si JM. Swerte niya, no? Wow! Ibarra, reaction to what you said. Ewan ko, speechless ako. Every time na naging open siya sa akin, nararamdaman niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Kasi, hindi ko alam. I mean, hindi ko alam. Alam mo, tagal ko na kinikilig ngayon lang ulit. Before pandemic pa ako huling kinilig ngayon lang ulit after 6 years. I will respect na nahihirapan kang to put in words yung gusto mong expressin, JM. Yeah. Kung meron ka short message lang kay Fiang, kasi sa tagal, for sure may mga bagay na hindi ka nasasabi, di ba? Ano yung gusto mo sabihin sa Sino yan? Si JM to Fiang. Okay. Ako, honestly, hindi talaga ako expressive na tao, lalo na sa words. And alam din niya yun. So kung ito, yung binibigyan niyo ako ng chance para dito, nais ko lang sabihin, syempre, unang-una, mula noon hanggang ngayon, proud na proud ako sa kanya. Akala mo iba na. Proud na proud ako sobra. And sobrang thankful ako na sobrang thankful ako na nag-exist ka. Honestly. Sobrang kahit, alam mo yun, well, hindi naman tayo perfectong tao, walang perfectong tao, hindi man tayo laging masaya. Pero, alam mo yun, kahit down yung moments, kahit hindi maganda yung moments, thankful pa rin ako sa moments na yun kasi ikaw yung kasama kasi. Yeah, honestly. Na-record ba ng lahat yun? Yes, ba nun, ha? Pati ba yung reaction ni Dustin yun, ha? Master ka talaga, Dustin. Masarap kang katabi. Charot na. Okay, I think we have enough. Sorry, they need to, may mall show sa Robinson's Galleria. May call time sila lang free. But before they proceed, and the interview of you, may ilang minutes kami ibigay kila Miss Nat. Before, and go ahead. Can I just share na lahat, si Sam, si Yuki, si Jem, si Dustin, sobrang, kung wala sila sa movie na to, hindi mabubutang movie na to kasi sila yung perfect na character. Especially Sam, my best friend sa movie. Alam mo, kuha lahat ng ad-lib ko sa movie kasi sobrang layo. Right? Lahat ng ad-lib ko sa movie,
Kasi kaya ako na babato yun kasi tinutulungan niya ako ni Samsam. So I'm very happy na si Samsam yung naging best friend ko. And si Yuki, of course. Meron din kami mga eksena with Yuki. And ako kasi parang yung eksena namin ni Yuki is nagsiselos ako sa kanya. So I'm very happy din na si Yuki yung pinagsasalosan ko sa movie kasi sobrang galing niya talaga. So sobrang galing. Like, sobrang galing. Like, sobrang. Right? Tinutulungan niya kung paano ako magselos. Hindi ka ba ever marunong magselos? Selosa. Oh. Yeah, I'm very, selosa So, hindi ultimate. Pero dahil nga sobrang galing niya ng pika niya. Meron pang ikasaselos. Yeah, so I'm JM, of course. Ayan, katabi mo. Another JM. Siya. Oo. Salvado. Alam mo, sobrang siyang happy lang siya. Oh, I can Si tell. JM. Sobrang galing niyang mag-portray bilang best friend ni JM. As in, sobrang galing. And of course, si Kenzo na perfect for Kenzo. That's yun, perfect for Kenzo. Yeah. Kailangan pa bakit ang isa mo, guys? Ang si JM. Gusto na ako itagdag kay JM kasi honestly, kahit sa ilang days namin na ilang araw yung kasama natin, sobrang dami kong natutunan sa actor. Sobrang galing na actor. Sa timing, sa bitaw. Gaya nung napag-usapan natin nung Table read. Diba? Mga ganitong klase ng actor yung wala sa generation na yun. Honestly. Kaya, ayun, turuting ako sa mga. Salamat po, no? Tribute to sa'yo to JM Salvado. You know what? Another highlight of the afternoon is this. Today we are unveiling the official poster